Hello mga ka-dreamers, good morning, good afternoon, or good evening saan man kayong sulok naroon ng mundo. Ako nga pala si Mang Jose dito sa Canada. Ang topic nga pala ngayon is tungkol sa tourist visa or visit visa convert into a work permit. So bago kayo mag-decide na pumunta dito as a tourist or visit visa, ito yung mga importanteng bagay na dapat niyong alamin. Kaya don't skip my video. Okay? Ito yung mga importante na dapat nyo malaman bago kayo pumunta dito sa Canada as tourist or visit visa. Tapusin nyo yung video na to kasi para sa inyo to. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sana magpasalamat sa mga nanood ng last video ko tungkol sa 20 days approval ng DIY namin na open work permit ng family ko. Thank you. Salamat sa mga naging subscriber na bago. Sa mga bagong viewers na nandito na sa Canada as full-time work permit, kung gusto nyong kuhanin ng family ninyo, mag-DIY na lang kayo, I suggest kasi mas makakatipid kayo. Sa description yung link, click nyo lang, then you can watch the video how. Kung may tanong kayo, please just comment. Thank you! This video nga pala is hindi para i-discourage kayo na magpunta kayo dito as a tourist visa or maging visit visa. May mga nag-message na po kasi sa akin, no, nag-PM kung okay daw ba mag-tourist visa dito sa Canada. Well, mahirap. Hindi po kasi ganun kadali ang mag-tourist visa dito. Hindi po ganun kadaling mag-convert ng tourist visa into a work permit. Kasi unang-una sa lahat, sa panahon po ngayon dito sa Canada, ang hirap ng humanap ng trabaho. Ang mahirap ng humanap ng employer na magbibigay ng lamia unless lalapit kayo sa agency. And alam nyo naman po na ang agency ngayon is binibenta na ng mahal ang mga LMIA. Kaya ako naman po nasabi na mahirap nang humanap ng LMIA dito is based on my experience lang po sa mga nakaka-chat ko at saka sa mga kaibigan ko na mga nag-tourist visa dito. Well, unang reason naman po kasi is may mga company na or may employer na ayaw ng gumasos. Kasi marami nang naging competitors ang mga tourist visa na maghahanap ng full-time work dito or ng work permit. Andito na po ang work permit or yung common law partner nila. Ganun din yung mga student permit. Meron kayong valid period time na pag-stay dito sa Canada. Merong 1 taon, 6 na buwan, or 3 months. Depende po yon sa approval ng immigration. Base lang yon sa mga ipapasa yung document sa kanila. Meron din naman pong 10 years. Pero depende po yon. Hindi naman kung nag-submit na kayo ng mga documents is garantisado kagad na ma-approve kayo. Pwede pa rin kayong ma-deny. So in short, pagdating nyo dito as a tourist visa or visit visa, maghahanap na kayo ng work permit. Ang hanapin yung employer is yung magbibigay sa inyo ng LMIA. So once makahanap na kayo ng employer na willing magbigay sa inyo ng LAMIA, pwede na kayo mag-apply ng work permit. Kapag nakapag-submit na kayo ng mga documents at naipasa nyo na yung lahat ng kailangan ninyo, okay lang na hindi na kayo mag-exit. Pero hindi pa rin yun garantisado na ma-approvean kayo. Pwede pa rin ma-deny yun kasi ang pwede lang makapag-decide doon is yung immigration officer. Kaya ikaw na nagpa-plano pumunta dito as a tourist visa or visit visa, buti na lang napanood mo agad itong video na to. Kasi pag land mo pa lang dito, gastos na kagad. Gastos mo sa bahay, gastos sa pagkain, sa transportation, sa grocery at kahit ano pang bagay. Babayaran mo dito. Lalo pa at kung wala kang kamag-anak, agoy. Yung mga tourist visa kasi dito, nakakaranas naman sila ng interview pero kadalasan sa mga employers sa kanila is nagno-no kasi siguro mas prepare nila is mga PR at saka yung mga open work permit kasi less sila sa gastos. So, pero hindi ko nila lahat, meron mga nakakahanap na tourist visa dito. Pero yun nga po yung sinasabi ko sa inyo na risky. Napaka-risky po kung magtutourist visa kayo dito. Pero pag na-process na po at na-expired na po yung kanilang tourist visa, kailangan na naman po nila mag-extend ng visa. So pag nag-extend sila ng visa, mag-extend din yung gastos nila. Gastos sa bahay, pagkain, mga personal na bagay. Kaya napaka-gastos po. Kaya I strongly suggest sa mga naghahanap ng opportunity dito sa Canada, mag-job bank po kayo. I-click nyo lang po yung link sa baba ng para makapaghanap kayo ng mga work dito sa Canada. Or mag-agency na lang po kayo, much better. Habang naghihintay po kayo ng offer letter sa inyo at the same time nakakapag-save kayo ng money.
Unlike dito, as habang naghahanap kayo ng trabaho, gumagastos na po kayo. Isa sa mga mabilis dito na pasok ang trabaho is F&B, food and beverage po talaga. Or kung may mga skill kayo, yun, the best. Much better po. Kaya hindi po advisable na mag-tourist po kayo dito para maghanap ng trabaho. Depende na lang po kung talagang marami kayong baong kayamanan. Siyempre, anytime free. Pumunta kayo dito, mag-tour kayo dito, maghanap kayo ng trabaho, mag-enjoy kayo. Enjoy nyo yung snow kasi once na makahanap na kayo ng trabaho, yun yung sinasabi nila na puro trabaho dito. Kaysa na nagpunta kayo dito sa Canada, mag-tourist or mag-visit visa kayo, tapos lubog naman po kayo sa utang sa Pilipinas. So, wag na lang. Kaya, much better mag-agency, mag-job bank, or maghintay kayo ng tamang panahon. Yun yung sinasabi na when the time is right, the Lord will make it happen. Kaya, antay-antay lang. It's never too late. So, kaya kung nagustuhan ninyo yung video na mga tulad nito, please don't forget to click the subscribe button and follow for more. Pati nga pala yung notification bell, pakiclick na rin para sa susunod ko pang video. Maraming salamat ulit. Wait, sunod ko nga lang pala to. Temo, dito sa Canada, kung gusto mong kumita ng barya-barya, click mo lang yung links sa may description box ko. Pwede kang maging affiliate ng Temo para kumita. Pwede kang kumita sa referral, pwede kang mag-promote ng product, may makukuha kang komisyon. So, click nyo lang yung link sa baba and maraming salamat.